crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. There is no cure. Protection sa driver din sa passenger. Hindi natin alam kung nag-positive ba o hindi. Labas ka lang dyan, sisitahin ka na ng pulis. Oo, bawal lumabas, bawal. Oh. Kaya siya inuhuli na rin kasi nakipagtalo na siya. Pinagtuturo? Kayo pinagtuturo? Ano gagawin mo? Warat-warat kayo, nakikipagtalo siya. Siya nagmumura dyan. Every day you're thinking, am I going to get really sick? Am I going to be able to recover? Am I going to be one of those young people that, for whatever reason, dies from this? Para maiwasan ang hoarding at panic buying. Ayon sa meso, Affected pa lang yung nag-declare na establishment o gaya nga ng mga sari-sari store at Pilipino naman, titigas na ulo dyan. Mahigpit ang pagpasok at labas. Yan sa dami niyan. Pamilya na siyang pwedeng lumabas pa. Sinasabi niya, nakapagod, nakakawa yung mga tao. Insidente dito. Hello, I'm Vina Cordoba Landicho, a mother and housewife from Makati. Ang masasabi ko sa coronavirus ay mahirap para sa mga tao dahil wala tong vaccine. Mahirap sa buong mundo dahil maraming namamatay, nahihirapan kung paano magiging lunas. Ang ating gobyerno nahihirapan kung ano ang gagawin. Hindi natin nakikita yung coronavirus na to. So mahirap makipagsapalaran kung tayo ay pupunta sa ibang lugar. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya kung ano man ang sinasabi ng ating gobyerno, dapat natin sundin. Ingatan natin yung sarili natin. Kung stay at home na lang para maiwasan ang sakit na ito. Manatili na lang tayo sa ating tahanan para maging safe na lang ang bawat isa. Ngayong quarantine, marami akong pinagkakaabalahan. Unang-una, yung mother's duties. Alam nyo na kung ano yon, yung magluluto, maglalaba, maglilinis, makikinig ng balita tungkol sa nangyayari sa ating mundo, tungkol sa pandemic, tapos kung ano-anong sinasabi ng gobyerno natin, kung anong dapat gawin. Mundo na ganun kabilis, 2 araw lang after receiving the advice from China. Nag-a-update tayo kung ano yung nangyayari. Yung manood ng Netflix. Wala akong sinasabi. Busy ako sa halaman. Tsaka kung ano-anong mga ginagawa ko pang kailangan gawin sa quarantine ngayon dahil hindi tayo makalabas. Hahanap tayo ng pagkakaabala natin sa loob ng bahay. Buka-buka. Thank you! Holy Spirit. It does not mean that when you suffer, you are not any more loved by God. Pwede mo ba ipakita mga ginawang bote or DIY this quarantine? Gaya nito, yung mga DIY ko, mga boteng, mga sa alak, walang magawa, nag-iisip ako kung anong dapat gawin dito na magandang pang-display. Nakakatuwa lang pang-alis ng stress habang may quarantine tayo. Ito ang dapat kong gawin. Tapos yung pag-aalaga ng mga tanim, kung ano-anong lalagyan ng mga dekorasyon para sa tanim, maging healthy sila. Yun lang, paikot-ikot na ginagawa ko. Nag-iisip kung anong magandang gawin habang nandito tayo sa bahay. Hi, I'm Varen Silandicho, 18 years old, a student from CEU Makati. Nung umabot yung quarantine, may online classes pa kami, tapos natapos lang yun nung June 12. Tapos ngayon, wala na akong pasok, so relax na. PS4 na lang, maglaro, o kaya manood ng K-drama. Ang flavor po nito is apple. Flavor talaga. Sabi ni Vanessa. Ano magawa ka? Napaliw na. Oh my God!
Masasabi ko sa online classes ay hindi siya effective dahil unang-una, yung online classes kasi namin parang ginawang beta testing. Hindi pa kasi kami ready. Even though na may CEU Canvas kami, parang hindi pa ready yung mga teachers dahil yung ibang teachers is may edad na, hindi sila fully knowledgeable about sa mga modern gadgets. Parang nangyari, di kami nagkaklase actually, parang nagbibigay na lang nung gawain. Tapos nung dati, may mga pre-recorded. Kapunta ng finals, wala na siyang pre-recorded. Puro activities na lang. Mabagal yung wifi. Tapos madami pang miyembro sa pamilya nakikigamit. Nag-aagawan sa connection. Nung may live classes pa kami, ang hirap kasi minsan nawawala ako dahil nga, yun nga, may gumagamit din ng ng wifi. Yung ate ko nag-online class din. So yun, nag-aagawan kami, nagbabuffer, nawawala. Kaya minsan, di na makakatch up sa lesson. Sa sitwasyon natin dito sa Philippines, dapat nung una pa lang kasi, nung January 30, dapat nag-lockdown na agad. Di na nila pinatagal nung March. Di na agad nila na-trace kung sino-sino na yung mga nahawaan nung first cases. Malaki yung epekto nung coronavirus, hindi lang sa Philippines, kundi sa buong mundo, which is bumaba ngayong economic. Tapos ngayon, nangutang na naman yung Pilipinas ng billion ata yun. Yung naging total na utang natin ngayon is trillion na. So yung utang na yun, parang ang gagawin, binabawi sa mga netizens, sa mga citizens ng Philippines. So parang yung mga newer generations, pag nagkatrabaho sila, malulugi. Parang kasi yun yung way lang na mabayaran yung utang natin. Sign lang? Opo, ma'am, sign lang. Ano to dito sa inyo lang? Parang ganito po ganun, ma'am. Maganda yung bigas na, ma'am. That's yan. Thank you. Okay po. Pwede ko po kayo wala? Member ka daw. Free rice. Ayan na, 12:01 naman. Easter! Happy Easter! Mister! Lord, why ka na? Mister! Di wala na ako sa church. Hanggang December 31 pa, oh. Ang new normal natin, marami. Gagawin na natin yung wearing of mask, habang nasa labas tayo, yung mga shield, hindi na pwede yung mga dating ginagawa na natin na walang face mask, hindi na tayo pwedeng gumawa ng ganun. Ibang-iba na tayo, lalo na yung mga social distancing na ngayon. Yun na ang magiging new normal na natin. Wala na yung mga tabi-tabi tayo, kahit mag-asawa nasa labas. So talagang may distance na. Yun ang habang buhay natin na gagawin sa pang-araw-araw. Tsaka hindi na pwede yung mga sabay-sabay kumain sa labas. Bawal na kasi. Masasabi ko lang para maiwasan yan, sana sumunod na lang yung mga tao. Kung kailangan social distancing, social distancing. Kung ano na lang yung dapat gawin na tama na sinasabi ng gobyerno, sundin natin. Huwag matigas ang ulo para maiwasan yung virus na yan. Kasi hanggat hindi tayo susunod, hindi mawawala. Lalong dadami yung mga cases natin. So, kailangan sundin na lang natin. Iwasan yung mga tao, huwag magdikit-dikit talaga. Kung ayaw nila, ikaw na lang umiwas. Ikaw na lang ang mag-social distancing. Talagang kailangan hindi natin alam kung ikaw yung carrier o sila. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanila. Mahahawa natin sila.